Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pinakamalakas na palakpak. Hallelujah. Glory, glory, and honor, and power, and praise. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Jesus, in this place. Hallelujah, 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 hallelujah. Marami pong salamat. Pwede po bang batiin natin ang ating katabi? Sabihin po natin, nagagalak ako at nandito ka ngayon. Kamusta naman po ang bawat isa? Maaari na po tayong makaupo sa presensya po ng ating Diyos. At isa na naman pong linggo na kung saan tayo po'y makikinig ng salita ng Diyos. Excited po ba tayo? Sino po ang excited na makarinig ng tinig ng Diyos ngayong umagang ito? Taas ang kamay! Pumalakpak! At iwagay-iway ang mga kamay! Praise the Lord! Praise the Lord! At ngayong pong umagang ito, alam po natin at naniniwala po tayong katatagpuin po tayo ng Diyos. Amen po ba? Ano man po ang atin pong karanasan lately, ano po yung nasa puso natin, nasa isip natin, mga na-experience po natin, this time po alam po natin na maririnig po natin ang tinig ng Diyos at matatagpuan po natin siya ngayong pong umagang ito. So ang topic po natin ngayong buong month sa buong Jesus is Lord Church Worldwide is what we call revival, a call to imitate Christ. Sabihin po natin, a call to imitate Christ. At ngayong pong second week po ng June, ang topic po natin ay Mystery of Character. So lahat po tayo ay may character. Tama po ba? Iba-iba nga lang po. Kasi we are uniquely created by God. So hindi po natin pwede na sabihin, mali siya, tama ako, mali siya. Kasi iba-iba po tayo ng kinalakihan, iba-iba po tayo ng prinsipyo sa buhay. Pero bilang mga Kristiyano po, ano po ang nagbubuklod po sa atin para magkasundo po tayo? Ano po ang pinakabasihan po natin para po malaman kung talagang tama po tayo or mali? Walang iba po kundi ang salita po ng ating Panginoon. Basahin po natin yung 1 Corinthians 4 verse 2. Ang sabi po dito, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Lahat po tayo ay katiwala. Amen po ba? Ang pagkakatawag po ng Diyos ay maging tapat tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka. At ang sabi po sa Proverbs 22 verse 28, huwag mong babaguhin ang mga hanggang itinayo, ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. So tingnan po natin, ano po ba ang meaning ng character? Ang sabi po dito, it means the sum of the features and traits that form you as an individual. So it means your moral or ethical principle or quality. It is the quality of honesty, fortitude, integrity that can be found in you. Yan po yung meaning ng character. Total, ano po ang pag-uugali natin? Sino ka? Paano ka magsalita? Ano yung mga prinsipyo mo sa buhay? Kapag ganitong desisyon, anong gagawin mo? Anong magiging reaction mo? Yun po yung ating character. At ang sabi pa po dito, it is a sum of everything that you stand for. Ano po ba yung mga pinaniniwalaan po natin sa buhay? Ano po ba yung mga prinsipyo po natin sa buhay? Ito po yung mga ni-stand po natin. So all those distinctive qualities that make somebody recognizable as a person different from others is what you call character. Kasi di ba minsan po nakaka-build po tayo ng image sa ibang tao. Pag sinabing si John, si John lagi yang on time dumadating. Andyan po ba kayo? Pag sinabing si Angel, ay hindi yan nagsisinungaling. Pag sinabing si ganito, ay tapat yan, masipag yan. Maaasahan yan sa buhay, hindi yan masungit. Ano po yung pagkakakilala po sa atin ng mga tao? Ano po yung traits na hindi po nila makakalimutan pag sinabi yung atin pong mga pangalan? Kasi doon po tayo nare-recognize
Yun po yung pagkakilala po nila sa atin. So yung foundation, tingnan po natin, ano po yung naging pundasyon ng ating character. Much of your character, sabi po dito, is something you create. It is built by how you respond to what happens to you in your life. So paano po ba tayo mag-respond sa buhay? Ano-ano po ba yung mga tinuro sa atin ng ating mga magulang? I believe napakalaking percent po ng atin pong pagkatao ay kung paano po tayo tinuruan ng ating mga magulang. Kung ano po yung mga nakikita nila sa atin. Napakalaki pong percent po nun. Naniniwala po ba kayo? And as times goes by, ay dito po mas nabibuild pa yung ating character. Depende po sa experience natin, mga karanasan po natin sa buhay. Pag nag-decide po tayo sa ganito, ay mali pala o sa susunod, babaguhin ko na lang yung decision ko, magtatanda na ako, hindi ko nagagawin uli yun. So habang pong tayo'y tumatanda, natututo po tayo sa lahat ng bagay at nabibuild po yung ating character. Amen po ba? So sabi po dito, unfortunately, once character is formed, it serves as a solid and lasting foundation upon which you build your life. Kaya po importante nga, 'di ba, sabi po ng ating pong Panginoon sa pamagitan po ng kanyang Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And sinasabi din po sa atin bilang pong mga magulang na hayaan po natin na lumaki ang ating mga anak na may takot sa Diyos. Dalhin po natin dito sa church para makilala po at mabuild po yung foundation po nila. Kasi once po na sila'y naging teenager, napakahirap na pong bakbakin ng ugali. Tama po ba? Kahit anong pagsasabi natin sa atin pong mga anak, kahit ano pang gawin mo dyan, meron pong mahihirapan po tayo kasi bakit? Na-build na po yung karamihan po sa kanila pong mga character. So, the identity that distinguishes you as an individual is your character. So, the character is what you are in the dark. Importante po ito. It is what you are under pressure. Kapag sobrang dami na pong ginagawa natin sa buhay, ang dami-dami po yung natin inaasikaso sa office, tapos biglang kakatok yung ating mga anak. Ano po yung magiging response natin? Maiinis po ba tayo? Hahaba po ba yung pasensya natin? Kasi po kakausapin tayo ng ating mga anak? Or itataboy natin ng mga anak natin, sasabihin natin, mamaya ka na, ang dami kong ginagawa. So yung character natin, kung sino ka, kapag nandun ka na sa sitwasyon na pressured ka na sa buhay. Amen po ba? At sabi po dito, a lot of people behave well when there is no problem. Totoo naman Tama po ba? Kapag wala kang problema, masaya ka, okay yung mga anak mo, okay din yung finances mo, wala. Okay ka, mabait ka, okay kang kausap, mapagpasensya ka. Pero kapag andyan na ang problema, kapag dumating na ang problema, andyan na yung trouble, you will see their true character. Doon mo na makikilala yung isang tao. Kapag wala ng pera, doon mo na makikilala ang isang tao. Paano na siya mag-respond sa buhay? Lagi na bang mainitin ng ulo niya? Kasi wala na siyang pambayad. Paano magre-response ang isang Kristiyano kapag dumating na siya sa matitinding pagsubok ng buhay? Yun ang totoong tayo. Yun po yung totoong ikaw. Kapag dumating na po yung mga pagsubok sa buhay. Then character is what you are when you are under temptation. You can be saying you cannot steal, but when the opportunity comes and you do not, that is when you know you have a good character. So tingnan pa po natin yung about sa character. Character is your real standard at heart. It is living out what you say you believe. So kung ano yung pinaniniwalaan ng isip mo, kung ano yung gusto mong marating, kung anong gusto mong gawin, kung ano yung pinaniniwalaan ng puso mo, yun yung gagawin mo. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo. Therefore, the greatest trouble we have in Christianity now is lack of godly character. Naniniwala po ba kayo dito or hindi?
Ang kulang daw po sa atin is yung magkaroon tayo ng godly character. Yes, mabait po tayo sa loob ng church. Tama po ba? Amen. Pero pagdating po ng Monday to Saturday, sino ka na? Naalala ko po yung isa po sa mga nagsabi po sa amin na ayaw na daw po nilang umattend dito. Yung mga tricycle driver. Dahil po dun sa isa na ang pangit daw po na ugali. So dahil po sa character, tayo po pala'y nagagamit din po ng kaaway para po yung mga tao ay hindi makapunta ng church. Amen? So, Monday to Friday, sino ka? Pagdating ng Sunday, ang bait-bait nating lahat. So, ang character, ang mag-a-identify sa atin, lalo na kung paano tayo tinitingnan ng ating Panginoon, kung ano yung mga totoong pag-uugali natin, alam na alam po ng ating Diyos yan. So many claim to be born again, but they are not. Ay, born again ako, nakatanggap ako sa ating Panginoon, pero hindi naman nakikita yung liwanag ni Kristo sa ating pong mga buhay. Many come to church, but they are far from heaven. Pumupunta po sa church, pero po malayo po sila sa heaven. As heaven is far from the earth, many are living their day-to-day life in deep sin, thinking that the Almighty does not see them. So marami daw po sa atin na nabubuhay sa kasalanan, na baka ang iniisip po natin, di naman nila alam hindi naman alam ng mga tao. Baka kala din natin, hindi naman nakikita yan ng Diyos. Kasi bakit? Kahit nandyan ka sa pagkakasala, nakikita mo tapat pa rin ng Diyos Pinagpapala ka pa rin, wala namang difference, pero lagi po nating tatandaan, kung ano pong sinasabi ng Bible, yun po ang katotohanan. At hindi po natin pwedeng i-twist yan, na dahil umattend tayo sa church, minsan po dahil naglilingkod tayo sa Lord, ay sure na po na talagang tayo po ay makakasama po ng langit. Lagi niyo pong tatandaan, isa rin po sa mga sinabi po ng Bible, sino lang po ba ang makakasama sa rapture of the church? Yung mga tao po, yung mga totoong Kristiyano without spot and without blemish. Minsan din po, sinabi po sa Bible, kayo na mga nagka-cast out ng demons. Sino po ba yung mga nagka-cast out ng demons? Hindi po yan ordinary na tao. Hindi po yan yung mga tao na hindi nakakakilala sa Lord. Yung mga nagka-cast out ng demons, sila po yung mga nakakakilala sa Lord. So kung i-relate po natin yan, ngayong panahong ito, sila po yung mga Kristiyano. Sila po yung mga worker. Sila po yung mga pastors. Sila po yung mga elect na tinatawag. Pero bakit sinasabi ng Diyos doon na lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala? So, ibig sabihin po pala, meron po na pagkakataon, nakala po natin sa lahat ng ginagawa po natin sa church, sa lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon, nang hindi po natin inaayos yung ating character at nabubuhay po tayo sa kasalanan, yan po pala'y magiging dahilan para po masabi ng Lord, lumayo ka sa akin at hindi kita nakikilala. So, hindi po lahat ng tumatawag sa ating Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Hindi po lahat ng tao. Kaya po, napaka-importante na yung sarili mo. Napaka-importante na instead na tingnan mo yung iba, ang sama ng ugali niyan Instead na tingnan mo yung iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Amen po ba? Tingnan po muna natin yung mga sarili po natin kasi po, we cannot afford, ng tagal-tagal natin sa ministry, tagal-tagal na natin nakakilala sa Lord, 20 years, 30 years, 40 years. Pinagmamalaki pa po natin na nag-aral tayo ng Bible school, pinagmamalaki pa natin na nagsimula tayo na bata na naglilingkod sa Panginoon, pero pag dumating ang Diyos, hindi ka pala kasama sa rapture. Hindi pala tayo kasama sa rapture. At ang lahat pala ng ginawa natin ay walang kabuluhan.
sa mundong ito. We cannot afford. Kaya po, importante po sa ating pong mga buhay na unahin mo muna yung sarili mo. We cannot tell God na kasi po dahil sa Kanya eh. Naalala niyo po, ituro natin yung daliri natin, isa lang ang nakaturo sa mga tao. Pero sa'yo ang dami. Tama po ba? At ang sabi po ng Bible, bago mo alisin ang puwing ng ibang tao, tingnan mo muna yung sayo. Tingnan mo muna, ikaw ba hindi ka nagkakasala? Ikaw ba hindi mo yan ginawa ever since in your life? Kaya po nakapagbibigay po tayo at nauunawaan po natin ang bawat isa. Dahil po lahat naman po tayo ay hindi perfect. Lahat naman po tayo ay nagkakasala. Amen po ba? Amen po ba? At bilang anak ng Diyos, andun po yung sa puso natin na, Lord, ayoko maging ganito habang buhay. Nandun po sa puso natin na, Lord, gusto ko pong magbago. Ayoko pong matulad sa iba. Gusto ko po, ako po mismo ay magbago. Ako po mismo ay makakitaan na ikaw ay nabubuhay sa akin. So the world is looking for men and women who cannot be bought. Naghahanap po ang Lord ng mga tao na hindi nababayaran. And minsan po, even pastors, even ang mga pastors po nowadays, ay talaga pong nababayaran po sila. Nakakalungkot po dahil po, kung alam nyo po yung Dancing with the Devil sa Netflix, grabe po yun. Gumagamit po ng salita ng Diyos, and yet, yung mga congregation niya na nagsasayaw sa YouTube, lahat po ng mga kinikita nila sa YouTube, ay lahat na pupunta po doon sa pastor po na yon. Iba na po ang mundo ngayon. Amen po ba? Pero po ang Diyos, lagi siyang naghahanap. Kahit pag po magbasa kayo ng Bible, God is looking for men and women na nandun yung integrity. Kasi hindi po lahat ng mga tao, even pastors, even the workers, hindi po lahat ng mga tao sa mundong ito ay may tinatawag po na integridad. So ano po yung mga character flaws? Tingnan po natin. So the dearth of character. Ano po itong? So the world is looking for people who are honest in small things as well as in great ones. Paano po pag nangyari po sa atin ay nahuli ka sa pagkakasala mo? Paano pong gagawin po natin doon? Sasabihin po ba natin yung totoo or hindi po tayo magsasabi ng totoo para lang po maligtas po tayo? Ano po yung magiging response po natin? So yung honesty po, isa po ito sa hinahanap po ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. It is looking for people who will not compromise with the wrong. Na hindi po ito porket na eto na yung takbo ng mundo, oo, okay na, tama na yan, tanggap na kita, okay na yan, sige. Kasi ito na po yung trending ito na po yung ginagawa ng buong mundo. So hindi po tayo ganun. So God is looking for people who will not compromise with the wrong. It is looking for people who are true friends whether there is problem or not. Naghahanap po ang mundong ito ng totoong kaibigan. Sabihin mo nga sa katabi mo, totoo ka ba? Totoong kaibigan. Kung may problema man or wala, naghahanap ang mga tao, ang buong mundong ito, ng totoong kaibigan. Amen po ba? There are some who are your friend only in good times. Merong iba, kaibigan ka kapag okay kayo. Kaibigan ka kapag marami kang pera. Tingnan nyo po, yung mga mayayaman, ang dami nilang kaibigan. Ang dami dumidikit sa kanila. Di ba po? Paano pag po naghirap na sila, tingnan nyo po, isa-isa na pong mawawala yung mga kaibigan na yan. Pero po bilang Kristiyano, dapat tayo po ay, hindi po tayo nagbe-base base po doon sa kaibigan natin na mayaman or base po sa ginagawa po niya sa atin. Kailangan whether may problema or not, kahit meron tampuhan or walang tampuhan,
kahit may pangyayari or walang pangyayari, maging totoong kaibigan ka. Amen po ba? Amen. Tapos sabi pa po dito, once there is trouble, they run away. Kapag po nandun na sila sa trouble, nawawala na po lahat ng kaibigan po natin. Nakakalungkot. So those are people of low character. Sabi po dito, the world is looking for people who are not ashamed or afraid to stand for the truth. Naghahanap po ang mga tao ng mundo, ng mga tao na talaga pong hindi matatakot na tumayo sa katotohanan. Even if the truth is unpopular, they would stand by it. So the size of a man is measured by the thing that makes him angry. Anger is character disorder. Sabihin nga po natin, anger is character disorder. So ang galit po pala ay character disorder. Sabi po ng Bible, magalit tayo pero wag ka namang magkasala. So paano ka magkakasala kapag nagagalit ka? Kapag naghiganti ka din. Kasi di ba po, lalo na pag galit na galit tayo, ang tendency po na makakasakit at makakasakit ka. Meron po ba dito na galit ka na, tapos po pinatulan mo yung tao na yon, hindi ka nagkasala, hindi ka nakasakit? Walang ganun po di ba? Kasi ang tendency po ng galit, sasabihin mo talaga sa kanya lahat ng masasakit kasi ang puso mo ay punong-puno din po ng sakit. So, hindi po talaga pwede na kapag galit na galit tayo, ay kukumprontahin po natin right away. We really need to pray hard. Minsan po pag sa text din po, we really need to, lagi mong, ang tawag dito, inuulit-ulit muna yung gustong sabihin. Diba? Yung inyong gustong sabihin bago mo isend. Pero po, ang best way po talaga, is pag galit ka, huwag kang mag-text. Yun po talaga kasi uso ngayon sa mundong ito ang screenshot. Okay po? Pag in-screenshot ka niyan at sinend sa iba, hindi ka naman kilala, magbabago tingin sa'yo nung sinendan. Tama po ba? At hindi po magiging maganda ang relasyon ng bawat isa po sa atin. So, ang practicein po natin is, kapag may problema ka sa isang tao, go directly to that person. Kasi kapag halimbawa ako, may problema po ako sa inyo, at dahil sa gigil ko at galit ko, ako ay nagsabi sa mga kaibigan ko, at hindi naman nila alam kung ano yung talagang totoong problema at hindi din naman nila alam kung ano yung naging problema niya sa akin. Ang alam lang nila ay yung problema ko doon sa taong yon, ano po ang magiging result nun? Gulo. Tama po ba? Gulo. Tapos ang tendency po nun, hindi ka na makikinig dun sa tao na yon. Kasi ang narinig mo lang, yung sinabi sa'yo nung kaibigan mo. Kaya napakadami pong nangyaring gulo, ang dami pong nangyaring conflict po sa atin po ng mga tao dahil po sa ganong sitwasyon. Dahil po hindi natin kinokontrol yung galit po natin. Kaya naman po nagkakasakitan po tayo sa isa't isa. So ang lesson po, number 1, pag nagagalit ka, ano po munang gagawin? Pray ka muna. Tama po ba? Pray ka muna. Tapos kung ikaw talaga masakit ka magsalita, ang gagawin mo, umalis ka muna. Tapos magbilang ka muna ng 100 na sheep. Pag wala ka ng galit at nauunawaan mo na ako, nauunawaan muna tayo, kasi lagi po nating tatandaan, sa dalawa pong may conflict, hindi lang naman yung isa yung may kasalanan Bakit nagkaroon ng conflict? Pareho kayong may ginawa sa isa't isa. Di ba po? So hindi mo pwedeng dikdikin, ikaw kasi, ganyan mo ako, ganyan, hindi pwedeng ikaw lang yung tama. Pakinggan mo din yung side niya. Bakit siya naging ganon? Kasi baka naman kasi may problema ka din. May ginawa ka din. So, lagi po, both sides ang dapat papakinggan. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat, both sides, alamin mo muna, bago ka mag-react, bago ka makisulsol, di ba?
Bago po natin i-create sa mind natin na hindi, mali talaga yung ginawa niya, hindi, ako lang talaga ang tama, hindi ako papayag. Bago mo i-create yung mind mo, kailangan marinig mo muna yung side ng taong iyon. At huwag na tayo mandamay ng ibang tao. Tapikin mo uli yung katabi mo, sabihin mo, huwag ka na mandamay ng ibang tao. Huwag ka nang mandamay ng maraming kakampi. Okay, pigilan natin yung sarili natin pag nagagalit na tayo. Pwedeng magalit, pero bawal magkasala. Kaya timpihan natin. Amen? Kasi bukod sa masasakit na salita, pwede ka pang anong tawag doon? Pwede ka pang makagawa na mabugbog mo yung tao na sobrang galit. Di ba po may mga nakikita tayo sa sa news? Na grabe, yung mga kotse lang po, yung mga driver, kapag hindi mo lang siya, pinagbigyan, at ikaw ay umariba at muntik na siyang mabangga sa kotse mo, galit na yun eh. Tama po ba? Kapag galit na po yun, na hindi mo siya pinagbigyan, hindi mo bababayan. Kapag ikaw galit ka din, ang tendency nun, kayong dalawa galit na rin. Tama po ba? At may nangyari po doon na may dala po palang baril, yung isa. Kaya po dahil sa galit niya, nakapatay siya ng tao. Kaya po delikado po yung anger na yan. And anger is a character disorder. Magalit ka, pero huwag kang magkasala. Naalala ko na naman po, dyan po sa may simbahan, dyan po sa bayan. Di ba van po yung dala ko? Kababae ko pong tao. Tapos meron pong, doon po sa may crossing dyan, may dumaan. Tapos hindi po ako agad huminto. Tapos ang ginawa niya sa akin, gumanon siya. Yung alam niyo po yung parang nag-aanuhan kayo. Ginawa niya, lalaki po siya, malaki katawan, bumaba po siya. Dinuro niya akong ganun. So ang ginawa ko na lang po, na nahimik na lang po akong ganyan. Hinayaan ko na lang siya, minura po niya. Nakikita ko po talaga sa mirror ko po, nakikita ko sa front ko kung paano niya ako duruin at kung paano niya ako murahin. Kasi pag ako din ay bumaba at dinuro ko din siya, baka po mabugbog ako ng di oras. Amen po ba? Kaya po talaga hanggat maaari, no, hihinga ka ng malalim. Dahil ang hahaba ng mga pasensya na ngayon ng mga tao. Amen po ba? So character grows, sabi po dito. In the garden of experience with the fertilization of example. It cannot be purchased, it cannot be rented, it cannot be imported. Although po, yung reputation po natin is very important, but character is priceless. Diba po? Character is priceless. Importante yung reputasyon mo, pero priceless po yung character mo. Only you can damage your character, wala nang iba. Ikaw lang ang sisira ng pagkatao mo. So God is calling for those who would imbibe godly character. So when we get to heaven, the Lord will say, well done. At yung mga sasabihan lang ng ating Panginoon na well done, sila po yung mga tapat sa kanila pong mga assignment na binigay ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. And to those who, sabi po dito, have not done well or have worked with deceit. Ano po sa Tagalog ng deceit? Mga panlilinlang, mga panloloko. Diba po? Mga panlilinlang, panloloko, ang sasabihin po sa atin ng Panginoon, get away from me, you workers of iniquity. Tayo po na mga anak ng Diyos, huwag po natin hayaan na ang panloloko ay maghari po sa atin. Tumingin po kayo sa akin, maybe hindi nyo po nakikita yung sarili nyo. Maybe ako hindi ko nakikita yung sarili ko. Dahil minsan po, di ba, tinuro na po ni Pastora kay dito, na may mga, anong mga bang tawag doon? May mga pagkakataon po talaga na ang tao lang ang makakakita. Tama po ba? Ng atin pong mga flaws sa buhay. Hindi po natin makikita yan. Pero po, wag po nating hayaan. Kung nakikita mo na at napapansin mo na parang lagi na lang akong tama, bakit parang ang mga sinasabi ko ay hindi ako papayag na manalo siya? Hindi ako papayag sa any argument. Hindi ako patatalo. Lalaban ako.
At sasabihin ko talaga lahat. Baka po, dapat medyo mag-evaluate na po tayo sa sarili natin. Kasi kapatid, hindi ka lagi tama. At hindi pwedeng lagi tayong tama. Kasi pag lagi kang tama, baka may pride ka na hindi mo na nakikita yung sarili mong pagkakamali. Kaya ang tendency po nun ay nananakit na tayo ng iba, nanloloko na po tayo ng iba. Marami pong mga Kristiyano na para lang ma-prove na tama siya, nagsasalita at nagsasabi siya ng mga kasinungalingan sa iba na hindi naman po totoo. So tayo po ay bantayan natin yung sarili natin. Sabi mo nga sa katabi mo, bantayan mo yung sarili mo. Huwag yung kapitbahay mo. Okay? Sarili mo. Sarili po natin ang babantayan po natin. Ako po personally, ay nakakapagod po na mag-praise sa Panginoon na, Lord, baguhin mo po itong taong to. Although po ang sinasabi po dito, instead na ang prayer mo sa Panginoon ay baguhin mo yung circumstance mo, ang maging prayer mo na lang ay baguhin mo yung character nila. Pero po, sa akin po mas importante po na instead na mag-focus ako sa iba, Lord, ako na lang yung baguhin mo. Diba? Palambutin mo yung puso ko. Huwag mong hayaan na yung galit mo sa puso mo manatili yan. Kasi hindi ka din matutulungan yan. Ikaw din yung masasaktan. Ikaw din yung papangit. Kasi nga po, kapag may galit ka sa puso, yung stress level mo, yung mga hormones mo tumataas. So yan pong mga stress na yan ang nagdudulot ng mga wrinkles sa atin pong mga balat. 'Di ba po? So hindi ang naidudulot lang po nito ng sama ng loob, galit sa ibang tao, sa'yo rin. And number one factor ng lahat ng sakit ay stress. Kaya kung mahal mo yung sarili mo, palayain mo yung sarili mo. Patawarin mo muna yung sarili mo. And then patawarin mo yung ibang tao, kasi yung ibang tao, nakaaway mo, nakakatulog. Ikaw hindi ka nakakatulog. Gabi-gabi mong iniisip, grabe yung ginawa sa akin ng mga taong yon. Hindi ko deserve na ganunin ako. Hindi ka nakakatulog. So ang tendency, ikaw yung nagmumukhang panda. Sila ay paganda ng paganda. Diba? Papayag ka ba maging panda ka, tapos silang gaganda nila, na parang nakakatulog pa sila araw-araw, gabi-gabi? Na parang hindi, parang baliwala lang sa kanila yung ginawa nila sa akin Tapos ikaw, pagharap mo sa salamin, ay maleta ka na, nangingitim na, kakaisip mo ng problema at ginawa sa'yo ng ibang tao. Kaya po mga kapatid, walang ibang magmamahal sa'yo bukod ang Panginoon, kundi sarili mo lang din. Ikaw ang pipili kung papalayain mo yung sarili mo. Ikaw ang pipili kung gusto mong maging masaya. Amen? Kaya po ako, ang aking pong sistema na sa buhay ko, the more na ako po ay nai-stress, the more na ako po ay nagpapa-facial, at ako po ay nagpapa-manicure, pedicure, massage. Kasi hindi ko hahayaan na yung mga iniisip po, yung mga tao na kung ano-ano sinasabi, hindi ko po hahayaan na ang sabihin po nila sa akin, tinawag si Pastora Abby, yung pangit-pangit na. Siguro ang dami na niyang problema. Hindi ko po hahayaan na ganun. Kasi po, tinutulungan ko po yung sarili ko. Kasi kawawa naman diba? Kawawa naman po, syempre una, mahal ka ng Panginoon. Pangalawa, ikaw lang din naman ang tutulong talaga sa sarili mo. So help yourself. Help ourselves. Huwag na tayo mabuhay sa nakaraan. Tapos na yon. Amen? Tapos na lahat ng past, kahit sobrang sakit po na naidulot nito sa atin. Pero tapos na po iyon. Hayaan natin na ang Holy Spirit na yung mag-heal. Although, hindi po right away ay totally healed ka na. Right away po yon. Pero habang tumatagal na tayo nakikipag-commune sa Panginoon, yung mga past natin ay hindi na po natin totally everyday ay hinihil po yan ng ating Panginoon. Amen po ba?
So in life, men of wealth are envied. Yung mga mayayaman, kinaiinggitan. Men of power are feared. Kinatatakutan yung may mga kapangyarihan. Men of genius are admired. Yung mga matatalino ay hinahangaan ng buong mundo. But only men of character are trusted. Napakahirap po, sa totoo lang. Ang isa pa po sa character flaws ay pakialaman mo, manguna ka pa sa buhay ng ibang tao. Alam niyo po yun, yung ikaw ay kinwento mo lang naman sa kanya yung buhay mo. Pagkatapos, siya, nung nagkaanuhan na kayo, nagka-conflict na kayo, siya naman ay kinwento yung buhay mo sa ibang tao. Ang hirap po ng ganun. Isa po yun sa character flaws. Kasi bakit? Nagtiwala ka sa kanya eh. Tapos dahil lang sa conflict, ibubulgar mo yung kinwento niya sa'yo na buhay mo. Pinangunahan mo siya. Tama ba? Na instead na ikaw ay sasabihin mo naman yun sa family mo if ever na may conflict eh. Pero dahil itong kaibigan mo ay alam niya yung buong story, hindi na siya, atat na siya, pinangunahan niya na sabihin yung dapat naman na hindi niya sabihin. So isa po yan sa character flaw. Ang mga tao po na may godly character ay pinagkakatiwalaan ng mga tao. Pinagkakatiwalaan. So you need to build your character. We need to build our character. So hindi lang po kayo, pati ako. We really need to build our character. So wicked character. So the measure of a man's character is what he will do if he knows that nobody will find him a lot. Ang totoo daw po na paano mo masusukat yung isang tao na may character ay tingnan mo siya kapag wala nang nakakakita sa kanya. Si Lord lang yung makakita nun. Yung totoong character ang lalabas. Sabi dito, a lot of people are afraid of doing terrible things because they know the people will find them out. So, kung meron man po tayong ginagawa na hindi nakikita ng ibang tao, na alam po natin na kasalanan ito, dadating yung time na mabubunyag din po ito. Na hindi po natin maitatago yung mga bagay po na yon. Amen po ba? So, no man is better than his character. That is why the scarcity of the power of God in any generation is not due to unavailability of people. So ano daw po? People are available but the usable materials are not available. Tayo po yun. Because of our character. Gagamitin kang ng Diyos mightily. Pero yung character mo, hindi niya magamit. Okay po? Hindi po tayo nakakapagpasubmit sa ating Panginoon. So there are plenty of men, but few husbands, and plenty of women, but few wives. So you need to know that these are the reasons that the enemies are waging war against many of us. Evaluate po natin yung sarili natin. Ano-ano po yung mga bagay na alam po nating tama na ginagawa natin at alam po natin yung mga bagay na ginagawa po natin ng mali. Sige nga po, isipin natin yung mga bagay na ginawa po nating mali. Mga inisip po natin na mali. Evaluate po natin. Minsan po kailangan natin sabihin sa Lord, Lord, ipakita mo sa akin yung pagkakamali ko. Lord, ano po bang nangyari? Lord, bakit po ba kami naging ganito? Pakita mo po sa akin yung pagkakamali ko. Hindi yung, Lord, ipakita mo po sa kanya yung pagkakamali niya. Hindi ganun, Lord, ipakita niyo po sa akin kung ano yung pagkakamali ko, kung ano po yung dapat kong baguhin sa sarili ko. Minsan, kailangan po natin mag-pray ng ganon. Amen? Kasi po pag hindi natin nakita yan at hindi natin hiningi ng tawad, yan po yung reason na ginagawa ng kaaway para patuloy siyang lumalaban na sirain yung buhay natin. Yan po yung reason ng kaaway para wasakin po niya ang buhay natin. Tayo po ba papayag na totally mawasak yung buhay natin? Hindi. So dapat magpa-evaluate ka sa Lord. Lord, ano po ba yung mga mali na ginagawa ko? Mga salita na sinasabi ko, mga actions ko na hindi ko alam. Lord, ipakita niyo po sa akin. Kasi para maihingi po natin ng tawad yon at sa susunod na mga panahon, maging
Aware na tayo na kapag nangyari ito sa buhay natin na magtitimpi na tayo, hindi na tayo magsasalita, amen po ba? Hindi na tayo maghagalit at magkakasala, amen po ba? Hahabaan natin yung pasensya natin para hindi na po maulit ang nakaraan. Marami pong mga husbands and wife na magkasama sa iisang bahay, magkatabi, pero hindi na po pala nag-uusap. Friends na lang po sila. So nakakalungkot po yung mga ganong mga bagay. Amen po ba? Kasi siguro po dahil sa napakadami na po nilang karanasan na naranasan sa buhay po nila, kaya medyo nagbabago na po ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa. So there are plenty of men but few husband. Ang daming lalaki, pero konti lang yung nagpapakalalaki, nagpapakaasawa. Napakadaming babae, pero konti lang po ang nagpapakaasawang babae. Baka tingnan mo, nagiging asawang babae ka pa ba sa asawa mong lalaki? Bakit siya tumingin sa iba? Bakit siya nagkasala sa iba? Baka hindi ka na nagiging asawang babae sa kanya. Baka nagkukulang ka na. Ngayon, bakit siya nakahanap ng comfort sa ibang lalaki? Baka kasi hindi niya nararamdaman na mahal mo siya. Ano ang pagkakamali? Ano yung kakulangan mo na ipag-pray mo sa ating Panginoon para po ma-solve yung issues po ninyo sa loob ng tahanan? Amen po ba? Amen. At tutulungan po tayo ng banal na spirito. So your ability or your brain may get you to the top, but it takes your character to remain there. Meron po tayong skills, talents, and intelligence. Matalino ka, magaling ka mag-isip, magaling ka, maparaan ka, pero po, yung character mo ang magdadala sa'yo sa top. Kasi bakit? Matalino ka nga, maabilidad ka nga, pero hindi mo naman kasundo yung boss mo. Pero kada utos naman ng boss mo, hindi mo sinusunod. At gusto mo masunod yung gusto mo. Hindi ka nagpapasakop sa boss mo. Lagi ka pang late. Yan po yung character flaws. Kung hindi mo kaya magpasubmit, yes, magaling ka, matalino ka, maabilidad ka, pero hindi mo kayang magpasubmit sa authority mo, yan ang maghihila sa'yo pababa. Amen po ba? Kaya po maganda yung marunong din tayong makisama talaga. Lalo na po sa, kung meron po tayong company, makisama sa atin pong mga empleyado. Kung meron po tayong trabaho, makisama lalo na sa boss po natin. Hindi pagiging sip-sip yun eh. Kasi po, ang ano natin, ang gusto po ng Panginoon, we work with an extra mile. Hindi yung kung ano lang yung inutos sa'yo, yun lang yung gagawin mo. Ang gusto ng Panginoon, magtrabaho tayo na may excellent. Amen po ba? So, hindi lang yun ang gagawin mo, kundi itotodo mo pa. Ano pa, boss? Ano pa? Ganyan-ganyan. Yung attendance is napaka-importante niyan. Minsan po, hindi na po promote ang isang tao kasi laging late. So, tingnan mo yung sarili mo, lagi ka bang late? Baka yan yung dahilan kaya bakit hindi ka ma-promote. So, napaka-importante po talaga ng character. So, if your character is bad, somebody who is less talented than you will be given your position. Kapag bad yung character mo, it's either na matanggal ka sa trabaho or yung less intelligent and talented, yun yung kukuha ng posisyon na dapat ay para sa'yo. So somebody who is less intelligent than you could be made your boss. Tingnan nyo pa, bakit siya yung magiging boss mo? Matalino naman ako eh. Ang tagal-tagal ko na dito sa company na to. Ako nga yung isa sa mga pillars ng company na ito. Pero bakit hindi ako na-promote? There's something wrong in your character. Tingnan mo yung character mo. Bakit siya yung mas na-promote? 3 years pa lang siya sa company na ito. Bakit ikaw hindi ka pinili ng boss mo? There's something in your character na kailangan mong maisip, kailangan mong evaluate, kailangan mong baguhin.
Kasi nga po, hindi porket matalino ka, maabilidad ka, lahat kaya mong gawin, ay okay ka na. Ang character ang maghihila sa'yo pababa kung may bad character tayo. Pero ang character din ang maghihila sa'yo paangat kung good ang character ng bawat isa sa atin. So ano yung power of character? Almost of us pray that God should change our circumstance. But only few people pray that God should change their character. Konti lang ang nagpe-pray na, Lord, baguhin mo ko. Baguhin mo yung pag-uugali ko. Maraming nagpe-pray na, Lord, baguhin mo yung sitwasyon ng buhay ko. Ulit, pero konti lang. Yung nagpe-pray na, Lord, baguhin niyo po yung character ko. So some, when they open their mouth to talk, lies just flow. And they tell the lies boldly. Kasinungalingan, kapag binukas na yung kanilang mga bibig, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig ng taong ito. At yung kasinungalingan na yon ay talagang parang wala siyang kagilty-guilty na, oo, totoo, ganyan-ganyan. Parang walang guilty feelings na nararanasan. So this is a character disorder. Many of us need to pray to God to change us. Pwede po bang ilagay po natin yung dalawang kamay po natin sa ating puso at yumuko po tayong lahat at pumikit at sabihin po natin sa ating Panginoon, Lord, change me, mold me, use me, fill me. Sige po, pwede na po tayo uling dumilat. Yan po yung prayer natin every day of our lives. Lord, change me. Amen po ba? Ako, Lord, yung baguhin mo. So the reason God cannot use many people is that there are so many pressure points in their lives which He wants them to sort out. But they are not sorting them out. Ayon. May gustong baguhin ng Panginoon pero hindi mo alam mismo. Ano ba yung babaguhin mo? So God works on people point by point, pressure by pressure, and character by character. So there is no amount of riches you can have that you can atone for poverty or character. Money does not atone for lack of character. Walang magagawa po ang kayamanan, ang pera, pagdating po sa character. So if you want to know the kind of character that people have, watch them when they are quarreling with other people. Yan. Malalaman mo ang totoong character ng isang tao, tingnan mo, kapag nag-aaway na. Pag nag-aaway na, makikita natin at makikita ang totoong pag-uugali ng isang tao. So Christianity has done you much good if it has changed your character. Ang Bible po ay best po yan para po magbago po tayo from glory to glory. May magagawa po sana yung pagiging Christian po natin kung babaguhin lang po natin sana ang atin pong mga pag-uugali. At hindi po tayo matatakot na, Lord, oo nga ako yun. Pag magbabasa tayo ng Bible, oo nga Lord, sorry po, ako po talaga to. Ganito po talaga yung ugali ko. Hindi yung pag nagbabasa tayo ng Bible, Lord, si ganito to eh. Kasi ganyan yung ginawa sa akin eh. Hindi po. Pag magbabasa ka ng Bible, ikaw yung magpapabago. Ikaw yung gagawa, ikaw yung susunod sa Bible. Tayo po iyon. So, sabi po dito, but your Christianity has not done you much of good if it has not straightened out your character. Walang magagawa ang Christianity kung hindi mo babaguhin ang character mo. Reputation is what people think about you, but character is what God knows you are. Okay? Kilala ka ng Diyos. Kilala ng Diyos kung ano ang totoo mong pag-uugali. The company you keep is the in-depth of your character. Sino po yung lagi nating sinasamahan? Sige nga po, isipin niyo po, sino yung lagi mong sinasamahan? Sa trabaho, sino yung mga lagi mong kasama? Sino po? Naisip niyo na po ba? Sa pag-aaral niyo, sino po yung lagi niyong sinasamahan? Ano po yung lifestyle nila? Tingnan nyo, lifestyle nila. Paano sila magsalita? Nakita nyo po ba? So kung sino po yung lagi nyong sinasamahan, isa po yan sa makakapag-impluensya sa'yo. Okay? Ng pag-uugali mo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are.
Kaya kung mga marites, yung kasama natin, expect mo marites ka na rin. Amen? Naalala ko dati yung best friend ko po, nung high school ako. Mabuti siyang tao, sa totoo lang. Pero bad company corrupts good character. Di ba? Kaso po, yung company niya, yung sinasamahan ng best friend ko, mga nagkakating. Mga hindi po ayos yung kanila pong grades. So, ang nangyari po, pati siya nadamay. Kahit napakabait po ng best friend ko pong, nadamay siya kasi bad company corrupts good character. Kaya po mag-ingat tayo sa sinasamahan natin. Kung ang mga sinasamahan natin wala pong pinag-usapan kundi pagkakamali ng iba, layuan nyo na po yun. Kasi nakakakorap po yun ng isip. Biruin mo, magugulat yung isang tao, galit na pala yung tao na yun sa'yo nang hindi mo alam bakit nagalit. Bakit nagalit? Chinismis na kasi ikaw. Diba? Hindi po nakakatulong yon. Kung gano'n ang company na meron po kayo, iwasan nyo na po yun. Kasi makokorap po yung good qualities po ninyo and good character po ninyo. Amen po ba? So youth and beauty will fade away, but character will remain forever because it is destiny. Hindi natin mapipigilan ang pagtanda. Okay, ngayon maganda tayo. I believe lahat po kayo maganda at gwapo ng bata. Amen po ba? Sino po dito yung maganda at gwapo ng bata? Siyempre, Tita Eno, dalawang kamay. sabi ko, sino dito yung maganda at gwapo ng bata? Aba, gumanong po siya as in, dalawa. Tita Ena, the best ka talaga. Yun, over kami. But I believe po, totoo naman yun. Maganda po talaga yung tita ko nung kanyang kabataan. And lahat po tayo ay magaganda talaga. Pero hindi po natin maiiwasan. Pag tumanda na tayo, mawawala na yan. Yung character mo, yun yung mananatili. Amen po ba? Kahit ako po, alam niyo po yan, takot po akong tumanda. Takot po akong mabawasan yung ngipin ko. Kasi napapanaginipan ko na nga po yan eh. Yung nawawala isa-isa yung ngipin ko. Dati po, nung bata po ako. Kasi yun yung number one fear ko. Mawala yung ngipin ko. Mawala yung ngipin ko. Ayoko pong maging bungal. So ayoko po nun. So ayoko din pong mga lubot. Pero hindi ako makakatakas sa reality. Nadadating yung time, magiging bungal din ako, magiging kulubot din po ako. Ganun po talaga di ba? So lahat ng kagandahan at kagwapuhan ay mawawala. Amen? Kahit nga po kalakasan eh. Ako po, I believe nararanasan nyo na rin po yan. Sobrang nararamdaman ko na yung katandaan. Katandaan talaga. Maniwala po kayo, I'm 36 years old, pero mukha lang pong 18. Joke lang. Pero 36 na po ako, nararamdaman ko na po yung kapaguran na hindi po ako katulad nung dati na aakyat po kahit nga 4th floor po eh. Grabe po, 1st floor parang hingal na ako. Sabi ko, Lord, tumatanda na po talaga ako. Pero yung itsura, napagkakamalan pa rin akong KKB. Kala nyo lang po yun, pero hindi na po ako KKB, okay? So, yung character lang po, in short, ang mananatili sa atin pong lahat. Your true image, what you are in the sight of God is what you truly are. Basahin nga po natin ito uli. 1, 2, 3, go. What you are, sight of God is what you truly are. At the end of this, ang importante kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Yun lang po yung lagi ko ding iniisip eh. Ang dami pong mga tao dyan na nag-iisip laban sa atin. Pero, ang isipin mo, paano ka tinitingnan ng Diyos? Sino ka sa harapan ng Panginoon? Amen po ba? Yun yung makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Sige, husga lang kayo ng husga. Come on, more to come. Diba? More to come. Sige, sirain niyo ako na sirain. More to come. Pero kung sino ka sa harapan ng Panginoon, hindi yung kung ano yung nakikita nila sa'yo, kung ano yung naririnig nila sa'yo, hindi po yun eh. Kung nagkamali tayo in the past, hindi naman tayo perfect eh. Talagang magkakamalit, magagalit tayo, mawawala po yung pagkakristyano natin. Tama po ba? Pero po palayain na natin yung sarili natin. Huwag na tayo mabuhay sa ganun. Baguhin na lang natin ngayon ang buhay natin at maniwala ka. Sino ka sa harapan ng Panginoon? Yun lang yung isipin mo. Sino ka sa harapan ng Panginoon? Hindi na natin kailangan makipag-grumble.
lumapit ka sa akin dito, magsabunutan na lang tayo. Hindi mo kailangan para matanggal lang yung galit. Gusto kong matakan yung buhay mo. Ganyan. Para lang mawala yung nararamdaman mo. Bigat kung ano-ano ginagawa mo sa buhay. Kung pwede lang po talaga. Alam niyo po ba, naging din po ako, ang tawag doon? Ako po ay nakaranas din ng cyberbullying. Cyberbullying. At hindi po, hindi makatao yon. Kasi dahil po doon, kung sino man ang makakabasa noon, may tendency maniwala sila. Amen. Hindi po, kumbaga kung ako po'y wala sa Diyos, siguro baliw na po ako ngayon. Baliw na po siguro ako. Sobrang dami. Come on. More to come. Ganyan. Wala na po tayong pakialam sa kung ano sinasabi nila in the past. Ang importante ngayon. Sabi nga po natin, ngayon. Evaluate po natin yung sarili natin and then paulit-ulit po nating baguhin. Amen po ba? Ngayon, kung hindi natin nakikita, ito lang po Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Ano po ulit yun? Golden rule? So kung ayaw mong pag-usapan ka ng ibang tao, huwag mo ding gagawin na pag-usapan yung ibang tao. Amen po ba? Kung ayaw mo nagsisinungaling sa'yo, huwag mo ding gagawin magsinungaling. Kung ayaw mong mawasak ang pamilya mo, huwag kang ding gagawa para mawasak ang pamilya ng iba. Amen po ba? Tayo po yung mga Kristiyano, dapat po tulungan natin ang bawat isa na sana po yung family intact. Kaya po every last Saturday may family day po tayo Sana naman po every last every last Sunday, madala niyo yung pamilya po ninyo dito para mag-bonding po tayong lahat. Kasi importante ang pagsasama-sama ng pamilya. Lalo na po sa church, there's power pagdating sa ganon. Di ba po mga disciples, nagsasama-sama sila pero ang daming miracle na nangyari sa buhay nila. Amen po ba? So you cannot borrow character. A good character is more valuable than even gold. Ugliness with a good character is better than beauty with a bad character. Ang ganda mo nga, gwapo ka nga, pero sama naman ang ugali mo. Mas maganda pa yung, ayoko magsalita ng ganun kasi walang pangit na ginawa ang Panginoon. Fearfully, ginawa ka ng Panginoon. Amen? Magandang fearfully ginawa po tayo ng Panginoon. Pero, fearfully talaga. Pero ang ganda naman ng character mo. Diba, yun yung maganda. Kesa naman yung wonderfully made by God, pero naman, ang sama-sama naman ng ugali natin. Ay, kaya po lagi tayong humingi ng tawad sa Panginoon kasi wala ni isa man sa atin na magsasabi na, ay, hindi okay ako. Okay yung character ko, walang ganon. Amen po ba? Lahat tayo ay may mga bad character. Kaya po dapat humingi tayo ng tawad sa Panginoon at makita natin yung sarili natin para po makahingi ng tawad at mabago po natin araw-araw ng buhay natin. So your bad character will catch up with you and eventually disgrace you. We need more of good character. God Himself is searching for men and women whose heart are after Him that He can use. Naghahanap siya ng mga tao na magagamit po niya. Amen? Na maganda yung character. So the Bible says, the eyes of the Lord goes to and fro looking for men whose heart are righteous within, and once He finds them, He grabs them. So you are as close to God as you personally want to be. This is why the Bible says, the harvest is plenty, but the laborers are few. So more than any other time, we need character than even intellect. Mas kailangan natin yung character kesa yung katalinuhan. Amen po ba? No man can climb above the limits of his character. You can't escape your habit, you can only transfer it. Okay, everything in life is a test of character. Sabihin nyo nga po, everything in life is a test of character. Anong gagawin mo? Manunugod ka ba? Or magpe-pray ka sa Panginoon? Everything in life is a test of character.
Amen? Though the power of godly character comes from Christ, the responsibility of displaying that character is yours. Tumingin po kayo sa akin. Lahat po ng kapangyarihan para tayo po ay magkaroon ng godly character. Binibigay ng Lord yan sa atin. Pero nasa sa atin kung paano natin i-display yan sa iba, ipapakita sa iba. So, maging maingat po tayo simula sa araw na ito. So, godly qualities, what godly qualities are you building into your life now? Sige nga po, tanungin nyo nga po yung sarili nyo, what? Hindi po. Isipin po natin, what godly qualities are you building into your life now? Ano-ano po ba ngayon ang atin pong binibuild na quality, godly character sa ating buhay ngayon? Meron po ba? May iniisip po ba tayo? Na ang prayer natin, Lord, mas gusto ko pa pong mas magmahal pa. Lord, siguro ngayon, gusto kong patunayan sa'yo na kahit ganito yung past ko, ay gusto kong palayain yung sarili ko at wag nang mabuhay sa nakaraan at gusto kong maging masaya na lang sa buhay. Punong-puno ng pag-ibig, pagpapatawad, pangunawa sa ibang tao. Ano po yung mga godly character na binibuild mo ngayon? Okay? So what are you doing now for God to use you? Ano mga ginagawa natin ngayon para magamit tayo ng Panginoon? Good character will bring you lasting success. Sino po dito gusto magtagumpay? Taas ang kamay. Amen. So, good character will bring you lasting success. Lasting success. That is why you see some highly talented people fall when they reach a certain level of success because their character is bad. Nakakita po tayo, biglang bumagsak. Bakit? Bad kasi yung character niya. They are just talented. Success without a good foundation of character is bound for failure. We must pray and engrave godly character into our system. So now, is there anything God has been hammering in your ears to change? Ngayon po ba? Ngayon po, mga kapatid, meron po bang nilalagay ang Lord sa puso nyo ngayong oras na ito na gusto niyang ipabago sa atin? Meron po ba kayong naririnig? I mean hindi ito yung baguhin mo. Hindi po ganito yung ilalagay ng Lord sa puso ninyo na, oo nga, yung pagiging mainitin ko, yung ini-impress ng Lord sa'yo na baguhin mo mismo. Meron po ba kayo na nilalagay ang Lord sa puso nyo? Meron? Amen? Amen po ba? Okay? So, you better change it now. Kung merong inilalagay ang Lord sa puso nyo ngayon na dapat nyong baguhin, ay dapat na nating baguhin ngayon. Ngayon. Amen po ba? Amen. So, more than any hindrances to prayer is character disorder. Baka kasi po yung character disorder na meron po tayo, yun yung hadlang sa lahat po ng ating panalangin. Okay po? So we really need to pray para po wala ng hadlang sa lahat po ng ating panalangin. Talent is a gift, but character is a choice. I agree that there are many things in life that we have no control over. Like you cannot pick your own parents, you cannot pick your own talent, you cannot pick your own intelligence, but you can choose your character. You can choose your character. Hindi po porket na katulad ni Manny Pacquiao, ipinanganak po siya na as in kanin lang at asin yung kanilang dating kinakain. Hindi po siya pumayag, di ba? Tas ngayon po, naging successful na siya. So, dahil po yun, I believe napakalaking parte po ng character. Yung discipline na ginagawa niya sa buhay, yung determination na hindi ako papayag na ganito kami habang buhay, gusto ko mabago yung buhay namin. Siyempre, kasama si Lord. Kilala natin si Manny Pacquiao na ang bilis ng kanyang pag-level up ng kanyang pagiging Kristiyano kasi every day he reads the Word of God.
Kaya lagi siyang binabago ng Panginoon. People cannot rise above the limitation of their character. Character is very serious and important because it is the showroom of our lives. Ito lang po pag namatay po tayo, ano pong gusto nating maiwang legacy? Pag namatay po tayo, paano po tayo papakilala ng mga tao? Or matutuwa pa yung mga tao kasi namatay na tayo. Ako po sa buhay ko, ayoko pong pag namatay ka, sabi niya, buti nga namatay na siya. Sama kasi ng ugali niya. Kahit papano po, ayoko mamatay ng ganon. Gusto ko pong makapagbigay ng legacy sa ibang mga tao, sa ibang na iba yung buhay niyan. Grabe yung maglingkod sa Panginoon. Kahit anong sitwasyon ng buhay niya, naglilingkod pa rin yan sa Panginoon. Tayo po, ano pong gusto nating iwan na legacy sa atin pong mga pamilya at sa lahat po ng tao? So your impact. It is what people see, it is what impacts and influence others. Amen po ba? Yun yung nakikita ng mga tao sa atin. It is what makes the difference to the world. It is the foundation of your future. It is what you put your trust in and how you are thinking, your attitude to the things around you. Amen? Anyone can say, I have integrity and respect, but your character determines who you are. Hindi may integrity ako, may respeto ako. Pero makikita mo yan sa character mo. Character is who you are when no one is looking for you. Okay? Sabi po dito, unfriendly attitude, being very loud, laziness, and impoliteness are all character disorders. Anything in a person's life that does not reflect the image of Christ is character disorder. Lagi natin tatandaan, sa actions ba natin, mabibigyan natin ng parangal ng Panginoon? Yung ginawa ko kaya nun, ganun kaya yung gagawin ni Lord? Lahat po ng mga pag-uugali na alam natin na hindi makakapagbigay kaluguran sa Panginoon is character disorder. Malalaman lang po natin yun kapag binasa natin yung Bible, tiningnan natin yung pag-uugali ni Lord. Doon natin madedetermine kung yung character ba natin is character disorder or not. So the mystery of character therefore is that, basahin po natin, number 1, it determines your destiny. Pangalawa, it can close the gate of heaven. Next, 3, it can run you from grace to grass. 4, it can make you a permanent deliverance candidate. 5, it can destroy a relationship that should move your destiny forward. Ano pa po? 6, it can make you to miss the Moses who will deliver you. 7, it can turn your friends to your enemies. 8, it can ensure that wherever you go, aspiring to greatness becomes difficult. Yan po yung mystery ng character. Kaya po, napakahalaga po niyan. Iintindihan niyo po ba na hindi lang po ito basta tinuturo ng Panginoon sa atin, na narinig niyo ngayon. Kasi kung hindi natin i-apply yan sa buhay natin, yan pong mystery na yan, lahat po iyan ay mangyayari po sa buhay natin. So grabe pong distraction ang mangyayari sa buhay natin pag hindi natin inayos yung atin pong pag-uugali. Amen po ba? So sino po ulit dito ang gusto maging successful? Taas ang kamay. Amen. Yung kamay po natin, ilagay po natin sa ating katabi, sa shoulder. Gusto mo maging successful? Sabihin niyo po, gusto niyo maging successful? Baguhin mo ang ugali mo. Simula sa araw na to. Okay? Hindi po kasi yan automatic. Amen? Amen. So, ngayon, ipaunawa sa atin ng Panginoon. If you do not address these issues, they may do havoc to your destiny. Kung hindi mo babaguhin,
Tumingin po kayo sa akin. Kung hindi mo babaguhin ngayon, kung hindi natin babaguhin ngayon, it will destroy our destiny. It will destroy our destiny. So napakahalaga po. So anong gagawin natin ngayon? Ask God, Lord, ipakita mo sa akin yung ugali kong hindi maganda. Hindi ikaw laging tama. Hindi ikaw lagi yung dapat na paniwalaan. Pakita mo sa akin, Lord, yung masama akong pag-uugali. Tapos humingi tayo ng tawad sa Panginoon and then change it now. Amen po ba? Sino po ulit dito ang gusto maging successful? Baguhin natin ang ating pag-uugali. Tumayo po tayong lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam po natin na lalo na po dahil ang character ay naka-embed na po yan sa atin pong pagkatao. At hindi po yan basta-basta mababakbak, I believe. Dahil yan na yung sistema ng ating buhay eh. Yan na yung kinalakihan natin. Dahil sa mga experience, yan na rin yung yung bumuo ng ating pagkatao. Pero kung iaalaw natin yung Holy Spirit at kung tayo din mismo, agree and willingly na Lord, ayoko na ng ganitong ugali. Na Lord, hindi ako papayag na yung destiny ko. Wag po nating sabihin na wala na po mangyayari sa buhay natin kasi we're 70 years old, we're 80 years old. Wag po nating sabihin. Hanggat may buhay, may plano pa rin ng Lord sa atin. Amen po ba? At maganda yung plano na yan. Kahit po tayo ay senior citizen na, meron pa rin pong plano ang Diyos sa atin. So, ang tangi lang po natin gagawin, ikaw mismo sa puso mo, Lord, ayoko po ng gantong pag-uugali. Biruin niyo po, lahat ng kapatid mo, kaaway mo. Lahat ng kamag-anak mo, kaaway mo. Gusto ba natin yun? Na dadating tayo dito sa church, kumukonti yung mga tao na gusto nating i-greet. Kasi lahat nagkaroon tayo ng conflict. There's something wrong. Kaya kailangan po makita po natin yan sa buhay natin. Ano yung mga bagay na ginagawa namin, Lord? Lord, ipakita mo, ano yung pangit na pag-uugali ko? Ipakita mo sa akin ngayon. Tapos kung aware naman po tayo, ihingi po natin ng tawad sa Panginoon. And decide, Lord, baguhin mo ko ngayon. Amen po ba? Baguhin mo ko ngayon. Umanta lang po tayo ng isang awitin para po sa ating Panginoon. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, grafted into your perfect plan. You gently
Pwede po bang tayo na lamang take me, mold me, use me, fill me, I give my life to the Father's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, wala po kaming kayang gawin. Kahit po yung amin pong mga sarili, hindi namin kayang baguhin. Pero Lord, ayaw din po naming manatili sa ganitong pag-uugali. Ayaw din po namin, Lord, na hindi po namin marating yung blueprint, yung plano mo para sa amin pong mga buhay. Nakita po namin yung degree, Lord. Kung hindi namin babaguhin, mapapahamak po kami. Madedestroy po yung magandang plano mo sa amin pong mga buhay. Nawa, Lord, matutunan namin magpakumbaba ngayong pong oras na ito. At ibinababa po namin ang aming mga sarili. Napakadami po naming flaws, napakadami po naming bad character na nakikita po ng iba sa amin pong mga buhay. Lord, desidido po kami na mabago. Desidido po kami, Panginoon, na ayusin mo ang aming pag-uugali. Turuan mo po kami, Panginoon. I-lead mo kami, gabayan mo po kami. Lord, pigilan mo kami, Lord, sa tuwing kami ay may gustong gawin, Lord God, na makakapahamak sa amin. Hallelujah, Lord. Alam po namin, ito po yung nagiging hadlang, and even, Lord, yung amin pong mga kasalanan. Even, Lord, mga kasalanan na hindi kami aware na ginagawa po namin. Lord, patawarin niyo po kami. Mga iniisip namin against other people. Mga negativity, Panginoon, hindi pagtitiwala sa iyo, hindi pananampalataya sa kaya mong gawin. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. And even, Lord, yung pagmamalaki na kami ang dapat paniwalaan, kami ang tama, na hindi na namin nakikita yung aming pagkakamali. Lord, alisin mo po ito sa amin pong mga buhay. Yung pride, alisin mo sa amin pong mga buhay. Lord, durugin mo ang amin pong mga puso. Ipakita mo ang aming pagkakamali. Ipakita mo sa amin ang aming kasalanan. Ipakita mo yung mga blind spot namin, Lord God, na hindi namin makita sa aming mga sarili. Para, Lord, mahingin po namin ng tawad sa inyong harapan. And right now, please, members of this church, all attendees and members, congregation of this church, please let us humble ourselves before God and ask His forgiveness. Meron pong binibigyan ng pagkakataon ang Diyos, hallelujah, ngayong oras na ito, na baguhin natin ang ating mga sarili. Baka mamaya, bukas o makalawa ay wala ng opportunity, hindi natin alam. But right now, God is given us opportunity to break your heart, hallelujah, to ask His forgiveness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If we say something, Lord, against other people, Lord, patawarin niyo po kami. Lahat ng pagsisinungaling to prove that we are right. Lord God, patawarin niyo po yung bawat isa sa amin. Lord, lahat ng malis na naisip namin sa iba, Lord, envy, hallelujah, patawarin mo kami. Anger, Lord, patawarin mo po kami, Lord, in Jesus' name. We ask for your forgiveness, Lord. Hallelujah, patawarin niyo po yung bawat isa po sa amin, Lord. Kami, Panginoon, na mga anak
anak mo, Lord, na laging nagkukulang at nagkakasala, Lord. Patawarin niyo po ang aming mga buhay. Lord, ngayon gusto po namin maging kaaya-aya ang buhay namin sa inyong harapan. Ayaw na po namin nung nakaraan naming buhay. Ayaw na po namin yung ganun klase kaming mag-isip. Lord God, ayaw na po namin na masakit kami magsalita. Ayaw na po namin, Panginoon, na nag-hold kami, Lord God, ng anger, grudges, Lord God, bitterness sa amin pong mga kapwa. Lord God, I believe, Lord, pinaparealize niyo po sa amin, Lord God, na ikaw lang ang makakatulong sa bawat isa po sa amin, that we really need to change our character, our attitude, Lord. Hindi ang ibang tao ang magbabago, kundi kami, Panginoon, ay babaguhin namin ang aming mga buhay. Kung meron pa, Lord, ang mga character na hindi ka, Panginoon, nalulugod sa amin, na kahit minsan, Lord God, nung ikaw ay naging tao, ay hindi mo naman ginawa na nagagawa po namin. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa po sa amin. Nawa simula sa araw na ito, mag-reflect ka, Jesus, sa amin pong mga buhay. The way we speak, Lord, the way we think, the way we act, oh God. Nawa, Panginoon, makita ka, Jesus, makita ka, Jesus, at yun po, Lord, yung dasain ng aming mga puso, Lord, ngayong oras na ito. At kung meron man, Lord, na nagkokorrupt sa amin, Lord God, in the mighty name of Jesus, nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng courage na layuan, Lord God, yung mga bagay, yung mga sitwasyon, yung mga tao na magkokorrupt sa amin, Lord God. Nawa, Panginoon, tumingin lang kami sa iyo, mag-focus lang kami sa iyo kung paano mo kami tinitingnan at kung ano kami sa iyo, Lord, kung anong standing namin sa inyong harapan. Yun lang po yung importante, Panginoon. Lord God, every day in our lives, hayaan mo, Panginoon, yung 9 fruits of the Holy Spirit ay mag-manifest sa amin. Kung hindi na kami nakakakitaan ng pag-ibig, Lord, patawarin niyo po kami, Lord, in the mighty name of Jesus. Kung lagi nang mainitin yung ulo namin, Lord, patawarin niyo po kami. Kung nakasakit na kami, Panginoon, sa pamagitan ng salita, Lord, patawarin niyo po kami. Hindi na namin kayang bawiin yon. Pero Lord, as days go by, Panginoon, every day they are new, every morning, every day may chance ka sa amin, Lord God, na baguhin ang amin pong mga buhay. Lord, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo. Ayaw po namin mawalan ng saysay ang aming paglilingkod, mawalan ng saysay lahat ng ginagawa namin sa church, lahat ng pagpunta namin dito, Lord God, lahat, Lord, ng naririnig namin, lahat ng pagsamba na ginagawa namin, ayaw po naming mawalan ng kabuluhan dahil lang po sa mga bad characters na taglay-taglay po namin. Lord, hallelujah, we reject any bad character in our lives, oh God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Palayain mo ang iyong mga anak, oh God, in the mighty name of Jesus. Hayaan mong katotohanan, Lord, hallelujah, ang magtagumpay sa amin pong mga buhay. Lord, tulungan mo po kami, and we believe, oh God, simula sa araw na ito, Lord, magde-decide na kami na baguhin namin ang aming mga sarili, Lord, in the mighty name of Jesus. Kahit hindi magbago ang paligid, kahit hindi magbago ang sitwasyon, pero gusto namin maging tama kami sa inyong harapan, kaya babaguhin namin ang aming buhay, ang aming puso, Lord. Pwede kaming umarte sa maraming tao, Lord God, na okay kami sa inyong harapan, pero ang totoo, hindi pala kami okay sa inyong harapan. Pwede kaming magkunwari, Panginoon, pero hindi namin kayang magkunwari sa iyo dahil lahat ay alam mo sa amin pong mga buhay. Kaya Lord, hindi kami karapat-dapat. Kahabagan mo po kami. Lord, kahabagan niyo po kami. At dahil sa krus ng Kalbaryo at kalakihan ng pag-ibig mo, alam po namin tinutulungan mo po kaming manalangin, aming Panginoong Jesus. Ikaw ang nag-i-intercede sa amin, Panginoon, bago ka dumating, bago mag-rapture, Lord. Madatnan mo po kami, Lord.
na may godly character sa amin mga buhay, whether or not may nakakakita man or wala, Panginoon. And even sa aming tahanan, hindi lang kami mabait sa church, Lord. Bagkos, Panginoon, mas mabait kami sa aming tahanan, mas mabait kami sa aming mga asawa, mas mabait kami sa aming mga anak, Panginoon. At kami, Panginoon, yung mangunguna sa pagbabago, Lord. Kami yung mangunguna na makita ka sa amin pong mga buhay. Marami pong salamat, O God. Pagpalain mo lahat ng susunod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng iyong mga anak sa lugar na ito. Bahala ka na, O Diyos, sa amin pong mga buhay. I've done my part, Lord. Ikaw ang nangusap sa amin. Ikaw ang patuloy na mangungusap sa amin every day of our lives. Ingatan niyo po kami, protektahan mo po kami. At hayaan mo ikaw pa rin ang maging Panginoon ng amin pong mga buhay in different areas of our life. Lord, ikaw pa rin ang maging Panginoon ng amin pong mga buhay. Even in our finances, hindi pwedeng maging Diyos ang pera. Nawa, Panginoon, mas mahalin ka namin ng higit sa lahat kesa, Lord, sa mga perang ito, sa katanyagan, sa kapangyarihan, influence. Mas mahalin ka namin ng higit sa lahat, Lord, with all our mind, heart, soul, and strength, upang, Lord, malugod ka sa amin pong mga buhay. Nothing in this world can satisfy us. Only you, Jesus, can satisfy us. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala po namin, Lord, ang amin pong buhay, ang salvation ng aming buong pamilya, ang salvation ng buong angkan namin, ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord. Hawakan mo ang kanilang buhay. Gumawa ka ng iba't ibang paraan para makakilala sila sa iyo. And Lord, ang aming pagbabago ay isa sa mga paraan para makilala ka nila na ikaw ang Diyos na nagbabago. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. We praise you, God, and we thank you. Selyuhan mo ng iyong makapangyarihan mong dugo ang aming pong panalangin. Lahat ng kaluwalhatian, pasasalamat, kapangyarihan, Panginoon, ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. And God bless po sa inyong lahat. Praise the Lord. Once again, shall we all stand? And let us give thanks to the Lord, our God. Through God's grace, we are transformed. We are forgiven. Amen. Amen. Sabihin po natin, I want my life to praise you, Lord. Hallelujah. Come on, clap your hands to the Lord as we sing praises to our God. I've come to find you. Here I am to see your grace, to bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise all together now, sing you are God. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. Oh,
Once again, you are God. You are